Panginoon. Kaya talagang ano po ba? Sige po, manalangin muna tayo. Panginoon, salamat po sa umagang ito. O Lord, dakila ang iyong banal na pangalan. Salamat din sa isang maliwalas na umaga na pinagkakaloob niyo po sa amin. Patuloy na ang iyong banal na Espiritu ang siyang patuloy na maghari sa aming kalagitnaan. Manguna sa aming kalagitnaan, O Lord. At ang gabay niyo, patuloy naming maranasan. Ganun din po agad ang pag-iingat niyo sa mga bata, maging sa kanilang mga guro, na sa kanila sa umagang ito. Kami din, sa mga salita mo na aming mapag-aralan, magamit namin ito, O Lord, sa patuloy na paglilingkod sa inyo. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ano po? Yan, sabi nga ni Iki ay pangatlo ko na po ito na po sa hindi pa nakakilala sa akin. Ako po si Kuya Anthony. Galing po kami dun sa Bayside, ng pinanggalingan ng Santo Domingo. And praise the Lord po, ano po, ako po ay isang guro, teacher sa elementary public school. No? Yung isa nagtataka, nagkwento ko na rin na yung mga lumabas kami doon sa Mayundon at nagtataka yung mga tao. Minsan kasi naka-uniform pa na lumalabas kami, nag-share ng gospel. Akala nila dadalawin yung kanilang mga anak, bibisitahin, may kasalanan, mga gano'n. Pero lagi sinasabi ko sa kanila na yung daladala namin that time ay hindi pa tungkol sa pag-aaral sa loob ng pag-aaralan, kundi mas matindi pa, no? Ito ay patungkol sa salita ng Panginoon. Sige po, sa umaga pong ito, ang tatalakayin natin, maaaring narinig nyo na ito, no? Mula sa pagmamataas tungo sa pagpapakumbaba, pride to humility. No? Maaaring tingnan natin na parang simple lang naman siya, pride at saka humility. Kumbaga, napaka madaling maabot ba ng ating pangunawa na ito ay pagpapakumbaba at ito yung pagmamataas. Ngunit tingnan pa natin yung pwede natin matutunan dito mga kapatid. Ano po? Kung makikita natin yung akto ng taong yan, ano, talagang galing na galing siya siguro dyan sa kanyang sariling animation. Kita po ba? Ayan, ano po? So, dalawang kamay ay nasa bewang. So, wala naman siguro tayo na nag-act sa atin ng ganyan, ano po. Tingnan na naman natin po itong larawan niya, pagpapakumbaba o humility. So, makikita natin na talagang nais ng Panginoon sa buhay ng ating mga kapatid. Ano po? Sa ating pong balangkas, tingnan po natin, una mapapala at pakiramdam ng taong nabubuhay at nananatili sa pagmamataas o pride. So, ano daw yung magiging kahihinatnan ng taong ganito ang pamantayan sa buhay. Mapapala ng taong nagpapakumbaba o nagkakaroon ng humility nung habang siya ay naglilingkod sa buhay. Nagpatong-patong na yata. Karakter sa Biblia na nagpapakita ng pagpapakumbaba at pagmamataas. Mamaya makikita din natin sino yung dalawa na nagpakita ng pagpapakumbaba at pagmamataas. No? At ang babala ng Panginoon o paalala ng Panginoon doon sa mga taong nandun pa rin. No, ang puso sa pagmamataas pa rin, nandun pa rin sa ganyang estado ng buhay. No? Tandaan natin mga kapatid na kahit tayo ay nasa Panginoon na, posibleng ganyan, maramdaman pa rin natin yan. Diba? May ganun pa rin sa puso natin hanggang hindi natin isusuko talaga sa Lord. Sabi sa pride, ang pride daw ay ang negatibong puwersa ng tao kung saan nakakaramdam siya ng sobrang kalupuran mula sa kanyang naabot sa buhay. Meron pa ba tayong ganito? Diba, parang proud na proud ka. Pwede namang magalak ka. Ibigay mo sa Panginoon. Di ba? Masyado kang nalugod. Di ba? Pag wala na kasing kakontentuhan, ganito na parang kakahantungan ng parang kaisipan ng tao. Naalala ko lang na mag-share ko na dito sa mga kapatid dati na kaya kami napadpa dito sa Laguna kasi ang isang layunin namin ay, sabi ko nga kayo Ma'am Jo, mag-migrate tayo ng Laguna kasi sa probinsya sa Mindoro medyo mahirap pa yung pamumuhay. Kaya ang ginagawa ng mga taga-probinsya pumupunta ng Laguna. Kaya pagka napunta ka ng Laguna, Cavite, kahit saan man dyan, ang manupang bibig namin sa probinsya, Manila,
Walang ibang lugar doon, basta lumuwas ka, Manila. Pagbalik mo, galing ka sa Manila. Ay galing ka pa ng Laguna, Cavite, Pampanga, Manila, gano'n. Sabi ko, lumas tayo ng Laguna. Ang isang layunin namin, sabi ko sa kanya, magmabilis tayong umunlad doon. Di ba, grabe yung kaisipan. Mabilis umunlad, mabilis yumaman, parang gano'n. Pero, mas higit pa pala doon yung ginawa ng Panginoon sa akin, no? Sa amin nung nakilala namin siya. So, ito may habilin dito ang Panginoon sa atin, may pag-iingat na kailangan natin yung puso natin, ingatan natin sa ganitong estado pa. Ito ay pakiramdam na ikaw ay mas mataas at marunong o mas may karapatan sa iba tao dahil sa iyong pribilehiyo. Di ba? Ako naman ito di ba? Posisyon ko naman to. Di ba? Yun yung mga ganun. Mag-ingat, pinag-iingat tayo ng Lord doon po. Sabi doon, a feeling of depth, pleasure of satisfaction derived from one's own achievements. The achievements of those with whom one is closely associated or from qualities or possession that are widely admired. Baka nandito pa tayo sa ganitong estado ng buhay. No? Nais lagi natin ay hinahangaan tayo, tinatingala. Di ba? Dahil nandun tayo sa posisyon na tayo ang nakakaangat. So, pinag-iingat tayo ng Lord po. Ang habilin po, ang sabi po sa Kawikaan, chapter 16, verse 18, ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan at ang nagmamataas ay ibabagsak. So, medyo diba yung ang habilin dito ng Panginoon. Ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan at ang nagmamataas ay ibabagsak. Ang Lord ang gagawa nito, mga kapatid, hindi yung tao na nasa paligid natin. Naaring instrumento yung mga tao, sitwasyon sa paligid natin, pero ang Diyos ang gagawa nito. Tingnan natin ang kahulugan ng humility o pagpapakumbaba. Sabi, ang pagpapakumbaba ay pagkilala na ang ating mga kakayahan ay mga kaloob na nagmula sa Diyos. Amen po ba dito? Amen. Ang kakayahan natin ay kaloob sa Diyos. So, lagi nating aminin, i-acknowledge talaga na, Lord, wala akong kakayanan sa mundo ito. Ang lahat ay sa'yo. Diba? Lahat, pati yung galing natin. Lahat yan. Naalala ko lang si Kuya L3 na naka-group ko na doon sa LA, nung nakaraan lang. Kwentuhan kami, nag-sharing kasi may grouping. Galing kasi siya ng Japan. So siya parang nag-doctorate. Pero nag-share siya, sabi niya, alam mo Kuya, doon ko lang naisip, sabi niya gano'n, the time, nung inabot sila ng lindol, alam niyo naman yung lindol sa Japan, di ba? Sobrang lakas. Pero sabi niya, doon ko lang naisip na ang lahat-lahat pala, isa-isang iglap lang ay pwedeng mawala talaga. Di ba? Pag nais ng Panginoon. Sabi niya, alam mo Kuya, ano na yun? Kumbaga parang leader na siya. Kasi active na rin siya, may nililid na rin siya. In that time, nagkukwento siya, sabi niya, alam mo Kuya, nung naglilindol, ano pa rin ako, nagpipray pa din ako ng acceptance, sabi niya gano'n. Sabi niya, nagpipray pa din daw siya ng acceptance. Di ba? So, mga gano'n na pag naisip natin na, di ba, sa sitwasyon na talagang ang palagi nating alalahanin ay ang Panginoon lang ang may kaya nito at ang Panginoon lang ang nagmamay-ari talaga ng lahat ito, pati yung ating mga dunong, ano po. So, ganun ang pagpapakita natin, ang pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Sabi ito, hindi ito pagpapakita ng kahinaan o takot, bagkus ay pahiwatig ito na alam natin kung saan nagmumula at kung ano ang nagbibigay sa atin ng tunay na lakas. At sino? Di ba? Hindi yan parang mahina tayo, kaya tayo nagpapakumbaba. Yeah. Ito ay pagpapakita daw na alam natin kung saan tayo nagmula at alam natin kung sino din yung nagbibigay ng ating tunay na lakas at sino yung ating pinaglilingkuran. Diba, minsan, napakadaling mag-sorry kapag alam natin tayo yung mali. Diba? Pero mas mahirap humingi ng paumanhin pag alam mong may porsyento na ikaw ay tama. Diba? Kasi paglalaban mo yun eh. And then later, mag-ooperate ka na sa right and wrong. Diba? Mag-ooperate ka na doon. Ako yung tama, ikaw yung mali. Kasi ang malungkot nun, pares pa kayong magkapatid sa Panginoon. Di ba? Kaya pa kayong naglilingkod sa Lord. Tapos ini-insist nyo pa kung sino yung tama at mali. So,
So, ang nais ng Panginoon, tingnan natin ito, no, na hindi ito kawalan kung tayo ang mag-approach doon sa isang kapatid. Kapatid, diba? Baka sa aking pagsasalita ay nasaktan kita, hindi paumanay na. Diba? So, yan ang nais talaga ng Panginoon. Hindi ito pagpapakita ng kahinaan natin o takot, bagkas ito ay pahiwatig na alam natin kung saan tayo nagmula at kung sino ang nagbibigay sagaw sa atin ng tunay na lakas. Na ang Diyos lamang. Sabi niya, modest or low view of one's own importance, humbleness. Nagpapakumbaba talaga tayo sa harapan ng Panginoon. Diba? Maging doon sa mga nagawa natin na hindi maganda. Ang sabi po sa Matthew chapter 5, verse 5, pinagpala ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Karangyaan ba ito mga kapatid? Ang nais ng Panginoon ay, di ba, sabi niya, go and make disciples of all nations, baptizing them, di ba, in the name of the Lord. Diba? Teaching them. Yun ang hahayaan tayo ng Panginoon na maabot yung mga tao sa paligid natin. Kung bibigyan man tayo ng Panginoon ng pagpapala, ay na yun, pangalawa na lang yun sa ating paglilingkod sa Kanya. Grasya na lang ng Panginoon sa buhay natin. Po. At isa pang pakiramdam ng mga taong nandito pa sa sitwasyon na mayroong pagmamataas, nakakaramdam siya ng sobrang kaluguran mula sa kanyang naabot sa buhay. Sabi nga doon sa ating balangkas, di ba? Sabi sa Marcos chapter 8 verse 36, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak man ang kanyang sarili. Diba? Napaka ng reminder dito ng Lord. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang tao. Diba? Minsan pinag-iingat ng Lord ang tao, lalo tayo mga di naglilingkod sa Kanya na yung pagtingin natin, kaya ang reminder ng Lord na ituon natin yung ating paningin saan? Sa mga makalangit na bagay, di ba? Eternal. At huwag yung mga nandito sa lupa. Sa sharing nga namin yung nag-text, sabi niya, alam mo bro, nung nanonood ako ng TV, nasa internet, yung parang mga nangyayari ngayon ay sa pagpapakita na malapit na talaga ang dumating ang Panginoon. Sabi niya, nasa 80% na. 80%? Nakita mo? So, talagang babalik na ang Panginoon mangyayari. Sabi nga, nasa huling araw na tayo ng paglilingkod natin sa Lord. Kaya, ano pa ba yung natin, di ba? Pagsisikapan natin. Kung mabilis na lang dumating ang Panginoon. At itong paalala ng Marcos, chapter 8, verse 36, ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang aking sarili. Bakit? Kasi wala ang Panginoon at andun yung pagmamalaki sa puso. Sabi, ano pa rin ang mapapala ng tao? Mapapala at pakiramdam ng taong nabubuhay at nanatili sa pagmamataas ng buhay. Di ba sinabi nga natin kanina? Ano daw ang mapapala natin? Ano ang pakiramdam? Di ba? Nakakaramdam siya ng sobrang kaluguran, sabi nga kanina, sa kanyang naabot sa buhay. Shadow of God. Ang mangyayari, wala nang kakontentuhan. Di ba? Naalala sa Facebook kasi pag nagpa-browse ka, may nadaan, di ba, mga nakita ko doon yung ini-interview ni Julius Babaw yata yung magagandang sasakyan. Sabi ng babae, hindi ko lang alam kung sa DPWH pa yung babae. Sabi ng babae, ay itong sasakyan na to, dati ito gusto ko, tapos nang nabili ko, parang ito na ulit yung gusto ko. Di ba? Pero yun, luxury car yun. Di ba? Nung nabili niya naman itong isa nito, sabi niya, ito na ulit yung gusto ko. Bakit kaya? Sabihin yung tao, wala yung kumbaga parang kakontentuhan sa buhay. Ano po? Wala siyang kakontentuhan sa buhay. Pakiramdam na ikaw ay mas mataas at marunong kaysa sa iba. So, pakiramdam ito na hindi, mas maalam ako sa kanya, mas marunong ako sa kanya.
So yun yung mga pakiramdam ng taong nagmamataas. Ikaw ang mas may karapatan kaysa sa ibang tao dahil sa iyong pribilehiyo. Parang i-insist mo to. Ano po? Nagnanais na laging makita ang sarili na pinupuri at itinataas ng ibang tao. Ganito yung ating pakiramdam. Ano po? Na pinupuri natin ng ibang tao. Na pinupuri tayo ng ibang tao, yun yung nais natin sa ating sarili. At pag hindi na tayo napuri, medyo nagtatampo na tayo. Diba? Pakiramdam na ikaw ay sabi sa Lucas chapter 14 verse 11, sapagkat ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Ang Panginoon ang gagawa nito mga kapatid at hindi ang mga tao sa paligid natin. At kaya din tayong ibaba ng Panginoon doon sa ating estado ng pagmamataas. Sabi po sa Lucas chapter 14 verse 11. Ano po? Nagnanais na laging makita ang sarili, sabi nga diyan na pinupuri ng ibang tao. Anong sabi ng Pilipos chapter 2 verse 3 and 5? Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyo higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi namang ang inyong sarili, naway magkaroon kayo ng kaisipan at natulad ng kay Kristo Jesus. So, katulad ng sa Panginoon. Ano po? Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagmamayabang. Kasi nakikita talaga ito ng Panginoon. Pag palasakitan ninyo ang kapakanan ng iba, no, yung ibang tao, at hindi lamang ang inyong sarili na huwag pagkaroon kayo ng kaisipan ng kaninong katulad ng kay Christ. Po. So, makikita natin dito na talagang maraming mga paalala at alam ko marami pa kayong na-encounter patungkol sa pagmamataas. Mga nakita din na mga tao na ganyan yung character. Pero yung tandaan po natin palagi na hindi po yan yung nais ng Panginoon. Po. Papapala ng taong na mapagpakumbaba o mayroong humility sa kanyang puso. Tingnan natin. Ang sabi po sa Matthew chapter 5, verse 5 and 6, pinagpala ang mga mapagpakumbaba, sabi nga di ba kanina, sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Bakit? Bibigyan tayo ng karapatan ng Panginoon na talagang abutin yung mga tao na hindi pa nakakaabot ng kanyang mga salita. Di lamang yung pagpapalang mga materyal ang kayang ibigay sa atin ng Panginoon. Pero at higit sa lahat, ang spiritual na mga bagay. At sabi po sa Santiago chapter 4, verse 6, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala, kaya sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. So just talaga siya. No? Ang Diyos ay nagbibigay ng higit na pagpapala, kaya sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mapagmataas. Ngunit pinagpala niya ang mapagpakumbaba. Talagang kaya gawin ko ng Panginoon sa buhay natin. At nakikita ng Lord, no? Kung kaya natin itago ito dun sa ating mga kapatid, hindi natin kayang itago ito sa harapan ng Panginoon. Diba? Makikita ito ng Lord. At kaya niya ding gawin yung mga bagay sa buhay natin. Minsan yung mga hindi natin inaasahan na bagay na pangyayari. Ito. Ayan ang kayang gawin ng God sa buhay natin. Sabi po sa Isaiah chapter 66 verse 2, sa lahat ng bagay, ako ang may likha, kaya ako ang may-ari ng lahat ng ito. Sabi ng Diyos, no? Ako ay nalulugod sa mga taong mapagpakumbaba at nagsisisi. Sa mga may takot, sa utos ko ay sumusunod. Di ba? Sa lumang tipan, sabi niya, sa lahat ng bagay, sa lahat, ako ang may likha, kaya ako ang may-ari ng lahat ng ito, sabi ng Lord. Ako ay nalulugod sa mga taong nagpapakumbaba at nagsisipagsisi. Sa mga may takot at sa utos ko'y sumusunod. So, nakikita po natin, kailangan may ganito tayong pagpapakita ng karakter sa harapan ng Panginoon. Diba? Yung pagpapakumbaba, yung pagsisisi. Diba? Kung makagawa man tayo na hindi natin napakita natin yung pagmamataas, balik pa rin tayo sa Lord, di ba? Balik tayo sa
nandiyan naman yung banal na espiritu na patuloy na nag-remind sa atin. Ano po? Kasi pag hindi na natin parang kinukonsulta ang God, na Lord, tama ba yung ginawa ko? Tama ba yung karakter ko? Diba? Tama ba yung naging akto ko? Pero pag sa likod ng mind natin may nagre-remind na, anak, parang hindi. Parang kailangan mo i-approach si kapatid, di ba? So, gawin natin. Kasi yun yung nais ng Panginoon. Diba? Yung banal na espiritu ay siyang patuloy na nagpapaalala sa atin. Diba? So, at ang nais ng Panginoon ay ganito yung magiging karakter natin sa harapan niya. Matutunan ba natin habang naglilingkod tayo sa Kanya? Mas mahirap kasi pag patuloy tayo naglilingkod sa Panginoon tapos hindi natin natututunan. Diba? And then later, passing na lang yung mga na yan, yung mga information. Tapos nagiging kalos na yung heart. Parang okay na lang. Okay na yan, lipas din yan. Kuya. Ganun. Sabi sa Kawikaan, chapter 22, verse 4 and 6, ang nagpipala sa pagpapakumbaba at takot sa Panginoon ay kayamanan. Diba? Karabing sinabi ng Panginoon. Karangalan at buhay. Diba? Ang gantimpala sa tao, nagpapakumbaba at takot sa Panginoon ay kayamanan at karangalan at buhay. Diba? Kaalaman na nagmumula sa Panginoon, karangalan at buhay. Karangalan kasi siguro na talagang alam kasi kapag ka nasa Lord na tayo at talagang totoo yung ating encounter sa Panginoon, wala na sa atin yung di ba? Ayaw ko lang kung ganito rin yung pagkatandam yung mga kapatid na parang yung feeling ng special pa ako, di ba? Parang gano'n, lalo na pagka sa bisita, mga gano'n. Ako, baga parang pagpupunta kasi sa isang lugar, tapos parang masyadong, kuya, hindi, okay lang. Di ba? Walang problema kasi hindi naman kailangan yung gano'n. Wala na, kumbaga, ayaw ko lang kung parehas tayo ng pagkaranda, mga kapatid, ano po. Yung ikalawang Korinto 5:17, ano sabi doon? Sino mang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, no? Wala na yung dati niyang pagkatao, bagkos ito'y papalitan na ng bagong kalarawan ni Christ. Wala na. Kung dati ganito yung aking karakter, aalisin ng Lord yun. Diba? Dati kung ang karakter ko ay gusto ko ako yung nakikita, ako yung napapansin, di ba? Gagawa ako mabuti pag hindi ako napuri, ay magtatampo ako. Wala na dapat sa akin yun. Diba? Kasi naglilingkod na ako sa Panginoon. Diba? Pag hindi ako nabati, tatampo ba ako? Pag malay mo, malayo lang yung iniisip ng kapatid. Diba? May mga ganun na case, diba? Doon ka sa dangka, nagkasalubong kami ni Kuya Arnel eh. Hindi ko siya nabati. Kuya Arnel, nakamutaw. Tapos saka lang sinabi ni Ma'am Jo, uy, pinatay ka na Kuya Arnel, hindi mo nakita? Pagkasalubong talaga pangyalos. Hindi ko makita. Yung tingin ko tagos eh. Alam mo yun, sa kalsada tagos pa. May mga gano'n na, di ba, na pangyayari sa buhay natin. Na wala na tayo dun sa estado na gano'n na parang pagtatampo pa tayo, o dadamdam. Di ba? Ang nais ng Panginoon, matutunan natin to sa Kanya. Kung ganito natin yung karakter natin, ay matutunan natin sa harapan ng Lord. Kasi panghawakan natin yung Korinto. 2 Korinto 5:17, ang sino mang makipag-isa kay Kristo, ay isa ng bagong nilalang, wala na yung dati niyang pagkatao. Lahat yun, hindi selected yun. Pagkos ito ay napalitan na ng bago. Di ba? So, ayun, kung hindi ka dati mapagpakumbaba, gagawin ng Panginoon yun. Kung dati mataas ang pride mo, ibababa ng Lord yan. Di ba? Isuko mo lang talaga sa Panginoon. Ephesians chapter 4, verse 2 and 6, kayo maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. O yun yung magiging yan. Dahil love natin yung ating kapatid, ganito, ipapakita natin. So, ibang ibang sitwasyon kapag kailangang i-discipline. Alam mo yon, di ba? Ibang senaryo yon. Pero, yung nais ng Panginoon, makita natin ito, kung ganitong senaryo na kailangan natin ipakita sa ating mga kapatid sa harapan ng Panginoon yung pagpapakumbaba, pagiging mahinahon, matyaga, kahit sa bahay, sa loob ng bahay, di ba? Matyaga.
Kung hindi pa rin natututunan ng kapatid, sige lang. Tsagain. Ulit-ulitin. Diba? Sa kaalaman ng lahat kasi, kami ni Mrs. ay, ang handle namin ng mga bata ay mga special child sa Malindon. At hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 40. Na-imagine nyo po ba yung 40 na special child na ma-handle namin? Hindi naman yung sabay-sabay. Tatlo kasi kaming teacher. So, medyo nagtataka lang yung mga magulang na, sir, paano yun ito na-handle? 30, kasi 39 dati yun eh. 39, nag-40. Kami nga isa lang, di ba? Isa lang sa loob ng bahay, hindi na kayo magkaigi. Di ba yung mga ganong kaisipan? Sabi ko, ano naman yan? Yung wisdom naman na nagmumula sa Panginoon, kung paano sila i-manage, ay pwede mo namang hingin. And then, ano naman? I-categorize mo lang siya, sabi ko nga. Kasi ano sila eh, per hour lang ba? Kumbaga 3 hours, 3 hours. Pasensya na mga yan, masaya ka na pag nag 3 hours eh, na nakaupo. O, lalo na yung mga, may mga autism. Ako, medyo, mataas ang nila eh. So, yung mga Down syndrome, sabay-sabay sila sa umaga, yung 13, mga ganun, yung uupo. Sila kasi yung madaling aluin, di ba? Yung mga Down syndrome, madaling magtampo, pero madaling aluin, madaling utuin ba? Pag humiga na sa floor, sabihin mo lang, papangit ka dyan. Tatayo na yun. So, ikaw ba naman papangit, nakahiga ka sa floor? Ganun. So, sabi ko nga din sa kanila, tsatsagain mo lang talaga sila. Kasi, alam mo yung mga special child kasi routinary sila. Ibig sabihin ko, ano yung nakasanayan nila, mahirap agad-agad i-correct. Kaya, medyo struggle sila kapag biglang nag-suspend ng klase. Alam mo yan, yung biglang si Mayor nagsabi ngayong gabi na walang pasok. Nakaprograma yung mind nila na hindi, bukas may pasok eh. Kagulo na. Tatawagan si Ma'am Jo, Ma'am, mag-video call nga kayo dito kay tapos sabihin nyo walang pasok. Ganon. Kaya sabi ko lagi sa mga magulang, tsatsagain sila. Ganon din, tsatsagain. Kasi routinary kung anong nakasanayan. Yun ay yung ginagawa. Pero natututo kasi yung panghapon namin napakagaling ng magbasa. Diba? Natuturuan sila ng self-help, makaya nila yung sarili na nila. Sabi nga nung magulang, sir, kaya nitong umuwi. Kasi sa IEP niya, yung nung nag-meeting kami, sabi ko sa kanya, in-advise ko, si Joshua, turuan natin umuwing mag-isa. Kasi sinahatid. Pag nagtatawag yung magulang, sabi, kaya to sir? Sabi ko gano'n, di subukan mo muna. Di ba? Sabi ko sa kanya, huwag kang matakot na magkamali. Di ba? Huwag kang matakot na magkamali siya. Ang gawin mo, isa kayo mo muna, papuntang Mayindo, tapos sundan mo muna ng isang beses. So, gano'n ang gawin mo. Gano'n din naman sa Lord, di ba? Huwag tayong matakot magkamali. And i-accept talaga na tayo ay nagkamali sa harapan ng Panginoon. Kasi pag hindi na natin tinatanggap yun, medyo yung heart natin, baka makapal na siya, kalos na, nagiging okay na lang. Ito, tingnan naman natin, yung mga karakter sa Biblia na nagpakita ng pagpapakumbaba at pagpapataas. So may dalawa lang dito na pinaka talaga natin na pwedeng makita. Alam ko may mga karakter pa dyan sa Biblia na pwede din natin makita na nagpakita ng pagpapakumbaba at pagpapataas. Pero alam niyo po si Jesus, nakilala natin, hindi lamang napako siya sa krus, kasi ang alam natin na ganyan, after 3 days na buhay. Pero sa kabila ng pagiging Diyos ay nalipusta at nagpakumbaba para tayo ay iligtas at tubusin sa ating mga kasalanan. So yun talaga yung pinaka-inano ng Panginoon. Hinayaan niyang sampalin siya, natiguhin, di ba? Ipako sa krus, ibitin sa krus kasama ng dalawang magnanakaw. Noon kapag pinako ka sa krus, i-display ka sa mataas na lugar. Yun yung parang pagpapakita na mataas kasi para makita ng mga tao na itong mga taong to ay makasalanan, nagkamali. Pero siya ay nandun, pero wala siya kasalanan. Diba? Para sa ating mga kasalanan.
Kaya siya napako sa krus. Sabi sa unang Pedro, chapter 2, verse 23, nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. At nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, pinaubaya niya ang lahat sa Diyos ng makatarungan kung humatol. Ipagsabi niya pa nga, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So, hindi siya gumanti. Minsan nagsasabi ng mga tao, si Christ naman yan, kuya. Di ba? Pero, yung pagkakilala natin sa Panginoon, ang nais ng Panginoon ay makita natin yung ginawa niya na ganito. Opo. So, ayun ang isang karakter na pinaka na pwede natin tingnan na nagpakita ng pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Opo. At ito, di ba, yung isa sa si Lucifer na naging mataas ang tingin sa sarili. Dati siyang isa sa mga anghel ng Panginoon. Ngunit nagkaroon ng pride na humantong sa pag-aklas niya sa Panginoon at sa pagkakatapon niya sa kadiliman. Hindi lang siya, nagkasama pa siya ng mga anghel. Di ba? Ang iba pang mga anghel. Sinama niya, 1/3 ng mga anghel na kasama niya nag-aklas. Dahil ang akala niya, siya yung nagliliwanag habang umaawit siya. Siya yung leader kasi ng praise and worship. Diba? Sa heaven. Ngunit hindi pala. Ang akala niya ay masigit pa siya sa Diyos. Hindi pala. So, hindi nais ng Panginoon yun. Ang sabi sa Isaiah chapter 14 verse 12, umalingning na bituin sa umaga, anak ng bukang liwayway, bumagsak ka rin sa lupa at nahulog mula sa langit. Ikaw na nagpasuko sa mga bansa. So, susita ng nito, pinutukoy. Sabi sa John chapter 8, verse 44, ang diablo ang inyong ama. Ang lupit nito, no? At ang gusto ninyang gawin, at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya, hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman. Sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan, sapagkat siya ay sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan, si Satan. So, ang nagpapagsak sa kanya ay pride, no? Pagmamataas. Yung feeling na dito na kapantay niya ang Diyos. Kahit yung pasimula pa, no? Nung alokay niya sina Eva at Adan, na sinabi niya, nung ginamit yung ahas, sinabi ba ng Diyos hindi niya pwedeng kainin to? Diba? Alam niyo ba kapag kinain niyo ito, maging kasing dunong niyo ang Diyos? Ganun siya sinungaling. Diba? So nung nadaya yung tao, kinain, binigyan pa yung lalaki. So, ama ng kasinungalingan. Pero nagsimula ang siya sa pride, sa kanyang pagpamataas. Yung feeling na hindi kasing taas ko ang Panginoon, kasing galing ko ang Lord. Di ba nga doon sa ating balangkas kanina, nakita natin na kailangan yung pagpapakita natin ng humility, pagpapakumba sa harapan ng Panginoon, ay i-acknowledge talaga natin na ang Diyos lang ang may kayang gawin na ang mga bagay na to sa buhay natin. Kahit kaya natin, ibalik pa rin natin sa Panginoon. And even kapag pinuri ka, ibalik mo pa rin yung papuri sa Panginoon. Diba? Sa Diyos ang kapurihan. Kasi hindi mo naman masamang i-praise tayo, di ba? Oh, galing mo naman. Mukhang sagot yung, ako pa. Di ba, ganun ba? Di ba? Sa Diyos ang kapurihan. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang talagang kapurihan sa ating ginagawa. Kasi pwede naman talaga tayong bigyan ng kagalingan ng Panginoon. Di ba? Lalo na pag nangihingi tayo sa Lord. Sa Tiago 1:5, kung kulang ka ng kaalaman, di ba, humingi ka sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay mapagbigay at hindi nanunumbat. So pwede naman talaga tayo mag-angkin niya. Ang nais lang talaga ng Panginoon ay yung i-acknowledge natin yung kayang gawin ng Panginoon sa atin. Ano po? Sabi, meron pa bala ang Panginoon sa mga taong mapagmataas? Ano po? May paalala ang Panginoon. Sabi sa Isaiah chapter 2 verse 11 and 13, pagdating ng araw ni Yahweh, ang mga palalo
ay kanyang wawakasan. Ito ang mayayabang, kanya rin parurusahan, pagkat si Yahweh lamang ang bibigyang katakilaan. Sapagkat si Yahweh na makapangyarihan sa lahat ay may itinakdang araw, laban sa lahat ng mga palalo at mayabang, laban sa lahat ng mapagmataas. So, may gagawin talaga ang Panginoon. Mag-i-end talaga sila. Diba? At medyo masakit to kapag kaya inabot yung isang tao ng ganitong estado ng kanyang buhay. Diba? Kaya, alam na natin talaga no, sa buhay natin, nung hindi pa natin nakilala ang Panginoon, may mga ganitong porosyon ba sa buhay natin. Pero, unti-unti makikita natin, oh, ganito talaga ako ng Panginoon. Kasi ganito ako dati. Ganito ako mag-response. Kapag may uminig, dapat nakainig na ako. Diba? Ganito ako mag-retaliate. Ibig sabihin, gumanti. Pero ngayon, hindi na. Hindi na ko yan. Kaya makikita mo may gagawin talaga ang Panginoon sa buhay natin pag sinuko talaga natin ang lahat. Ano po? At dito din makikita natin ang pagkakaiba ng buhay na may pagmamataas at pagpapakumbaba. Ano po? At may compare talaga natin yan. Lalo na ngayon naglilingkod na tayo sa Panginoon. Sabi sa Santiago chapter 4, verse 6, "Ngunit ang Diyos ang nagbibigay ng higit pang pagpapala." Kaya't sinabi niya sa kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga pagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mapagpakumbaba. Imagine niyo po ang kayang gawin ng Panginoon sa atin. Po. Hindi lang siya kumbaga parang one-sided pa na bibigyan niya ng punishment yung mga mapagmataas and yung mga mapagpakumbaba. Hindi okay lang, neutral lang. Pero hindi po eh. Ano po? Ang Diyos ay laban sa mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Bahala ng Lord kung anong kayang gawin niya sa inyong pagpapala. Diba? Kung kaalaman man niya nangihingi sa Panginoon, bibigay ng Lord. Pakita lang natin sa Diyos na tayo ay nag-humble. Diba? Yung humility sa harapan niya ay papakita lang natin. Ano? At saka nakikita na, alam niyo mga kapatid, nakikita talaga ng Lord yung heart natin kung paano tayo manalangin sa Kanya. Kung paano natin sinasabi na Lord, ito talaga yung nais ko, ito talaga yung gusto kong ano. Diba? Kung sagutin ba ng Panginoon yun sa hindi natin nais, tumingin doon sa perspective na ano kaya yung nais pang matutunan ko doon sa pinapakita sa akin ng Panginoon. Diba? Punta po sa Lord. Tapos mag-i-insist, di ba? Baka i-insist. Sa mga Kawikaan, chapter 18, verse 12, ang pagmamataas ay nagbubunga ng kapahamakan. Ngunit, ang pagpapakumbaba ay karangalan. Di ba? Ganun din yung bilin ng Panginoon. Hayaan nyo na. Di ba? Kung may ganun pang feeling tayo na parang hindi nila ako pinupo sa unahan. Di ba? Ako yung parang feeling ako yung bisitang medyo importante. So, ano tayo? Ipag-pray pa rin natin sa Lord yun. Baka mayroon pa sa heart natin na kahit porosyong maliit pa lang ay may ganun. Hayaan natin na ang Panginoon ang magbigay dito sa atin. Ano po? Alam po, nais talaga ng Panginoon yung pusong mayroon tayong mapagpakumbaba at wala nitong kumbaga mapagmataas pa. Kasi nandito na tayo sa paglilingkod natin sa Lord. Kung mayroon pa man ito, ipanalangin, isuko sa Panginoon. Sabi sa Kawikaan chapter 22 verse 4, ang pag-alang at pagsunod kay Yahweh at ang kapagpambabaan ay nagbubunga ng yaman at buhay at karangalan. Kung nabanggit na natin ito yata kanina. Po. So, yaman, alaman man o kung material man ibibigay sa atin ng Panginoon. Pangalawa na lang siguro yung material na kailangan natin. Pero yung buhay at karangalan. Sabi po sa Matthew chapter 22 verse 12, ang nagmamataas ay ibababa at ang pagpapakumbaba. Ang nagpapakumbaba ay tinataas. Katulad din na sinabi natin ito kanina. Ito yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin mga kapatid. No? Kaya pwede nating tingnan yung mga kayang gawin ng Panginoon. Kasi pwede nating pero huwag na nating subukan. Na Lord, pag ganito pa yung gagawin ko, magta-trial and error ka,
ano kaya mangyayari? Eh, masama niyan kapag medyo hindi mo kinaya yung yung binigay sa iyong sitwasyon ng Panginoon. Baka unti-unti lumayo ka sa sa paglilingkod sa Kanya. And later, baka mawala ka doon sa tapurin ng paglilingkod sa Kanya. So, patuloy lang tayo kasi alalahanin natin palagi mga kapatid na habang nandito tayo at naglilingkod sa Panginoon, mararanasan natin to, mai-encounter natin to sa mga tao, sa mga sitwasyon, mangyayari ito. Diba? Ang kailangan lang ay ibigay natin sa Lord. At alalahanin natin palagi na kapatid na hindi tayo yung gagawa ng solusyon sa isang sitwasyon. Maaaring tayo yung manalangin, di ba? Huwag natin, kumbaga parang naging ipilit na, hindi, kaya ko to. Ako gagawa nito, di ba? Pero pagkakasundo, at mag-approach and pray. So, pero kung yung sitwasyon, tas iniisis mo na ikaw yung may kayang gumawa ng solusyon doon, baka papakita pa rin yun ang pagmamataas sa harapan ng Panginoon. So, ibigay natin lagi sa Panginoon. Hayaan natin ang Panginoon ang gumawa at kumilos. Ano po? Sabi po sa Roma chapter 12, verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Ito isang alam natin ng mga paalala. Salit, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo ang kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. So, ano ba ang takbo ng mundo ngayon, kapatid? Gantihan. Pag ginawang ka ng masama, gantihan mo ng masama, di ba? Pag nagtatampo sa iyo, ay magtampo ka din. Diba? Magpupost pa sa Facebook para may kakampi. Ang dami. Globally, kakampi mo kasi magko-comment ko yung hindi naman alam yung sitwasyon. Imbis na i-approach mo yung isang kapatid at makipagkasundo. Diba? Pakita mo ikaw ay nagpapakumbaba. Yun yung sabi sa halip, hayaan baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. So, hayaan mo na baguhin ng Diyos ang iyong idea, pag-iisip. No? Upang maunawaan ninyo kung ano ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti at kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. Anong kalugod-lugod ba sa harapan ng Diyos? Yun yung ating pagpapakumbaba sa kanyang harapan. Di ba? Yun yung ating pagpapakita na at pag-amin sa harapan ng Panginoon na Lord, ito talaga yung ating ito talaga lang ang kaya ko. At ang lahat ng bagay na ito ay ikaw lang ang may kaya. Hindi ko ito kaya. Di ba? I-approach ko yung kapatid, Panginoon, pero hindi ko alam kung anong magiging reaksyon niya. Hindi ko alam kung anong magiging response niya. Pero gagawin ko to, Lord, dahil sinabi mo. Well, ganun tayo, di ba? Pero kung pamantayan natin ay mundo na hindi, ganito. Alam ko, ako yung tama, di ba? Alam ko din na siya ang nagkamali, siya ang unang mag-approach sa akin, siya ang unang magpapakumbaga. Di ba ang kalawang Korinto, binago na tayo, wala na tayo doon sa dating pagkatao natin. Isa na tayong bagong nilalang. Ano po? Sa ating pong hamon, sabi dyan, Philippos chapter 2 verse 3 and 5, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba, at hindi lamang ang inyong sarili, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Ito yung isang challenge sa atin mga kapatid, nung huwag tayong gumawa daw ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring natin higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. So, at pag malasakitan ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili, sa atin. So isang isang hamon sa atin na naglilingkod sa Panginoon. Kaya natin ito kung ating ipapanalangin sa Panginoon. Ikalawa, kung maging mapagpakumbaba kayo, mahinahon at matyaga, kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga, magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. So, bakit natin ito gagawin? Bakit ko ito gagawin, kuya? Dahil
mahal natin yung ating mga kapatid. Ano po? Kaya kung gagawin na magpakukupa sa kanyang harapan. 3, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. No? So, kailangan talaga yung layunin natin ay naayon doon sa nais talaga ng Panginoon. Ano po? Sa ating mga tanong pangtalakayan, kung pwede natin ito magamit ko ng kapatid. Una, sa anong bahagi ng paglilingkod mo sa Panginoon o desisyon mo sa buhay na sa palagay mo ay nakapagpakita ka ng pagmamataas o pride sa harapan ng Panginoon? Paano mo ito napagtatagumpayan? So, pwede mo i-share sa ka-group. Paano? Pero hindi naman nakalimit yan yung ating topic. Ano po? Ikalawa, anong mga sitwasyon o karakter na sa palagay mo ay naipakita mo ang pagpapakumbaba sa iyong kapwa at sa harapan ng Panginoon? Ibahagi ito sa iyong kagrupo. O paano mo naman na yung feeling na share lang. Hindi naman para ipagmayabang, kundi share lang. Para baka naman inspire naman yung kapatid. 3, sa kasalukuyan, may mga pagkakataon pa bang nagkaroon ka ng pagmamataas sa harapan ng Panginoon? Paano mo ito na ipagtatagumpayan? So kung ganitong pagkakataon pa rin, may ganun pa rin pakiramdam, so siguro ano nag-trigger at paano ito napapagtagumpayan? No? So dahil ang nais talaga ng Panginoon, makita natin itong mga katotohanan na to at mailagak natin sa harapan ng Panginoon. Kasi hindi niya nais na manatili tayo doon sa sitwasyon na gano'n yung ating pakiramdam. Kasi baka ang paglilingkod natin ay emosyon na lang. Emosyon, alam mo yun? Kapag niyaya kang mag-church, sabi, kapatid tayo mag-church tayo. Parang wala ka sa mood yan. Paglilingkod ko sa Panginoon, ayon sa mood. O sa emosyon, di ba? Mahirap. Di ba? Kaya alalahanin natin na nais ng Panginoon na mapagtagumpayan natin yung ganitong mga pakiramdam, mga emosyon. Di ba? At kapalitan ito ng maturity, humility sa harapan ng Panginoon. Nais yan na lumagot talaga tayo sa paglilingkod sa Kanya. Kasi bibigyan tayo ng sitwasyon ng Panginoon Diba? Papakitaan tayo ng Lord ng sitwasyon kung paano tayo mag-response, kung paano natin i-deal. Bibigyan tayo ng tao, di ba? Papadalhan ka ng tao. Alala ko nung nag-meet pa tayo kami ni Kiki sa bahay. Ako yan, alam mo, nagpipray ako na ganito yung mapagtagumpayan ko. Tapos binigyan ako ng tao. Nagreklamo ko ba, Lord, bakit si ganito? Nagpipray ka na mapagtagumpayan mo yung ganong karakter, di ba? Tapos, binigyan ka ng tao ng ganon na sitwasyon. Mag-trumble ka sa Lord na, Lord, bakit nangyari ito sa akin? Ang prayer natin, di ba, Lord, bigyan mo po ako ng pusong ganito, pakumbaba, bibigyan ka ng Lord ng sitwasyon, bibigyan ka ng tao. Pero nais talaga ng Panginoon ay manatili tayo doon sa paglilingkod natin sa Kanya. Pero kaya natin ito mga kapatid kapag ang nasa center lang lagi ay ang Panginoon. Kaya natin na ang Panginoon talaga ang mag-manage nito. Kasi hindi natin ito kayang solusyonan ng ganitong sitwasyon. So, yung mga pakiramdam, emosyon, tingin natin sa Panginoon. Lord, tanggalin mo sa akin, ganito yung nararamdaman ko. Ganito yung iniisip ko sa isang kapatid. Palitan mo ito ng ganitong kaisipan. Kasi pagka in-entertain natin yung mga ganong kaisipan, patuloy yan na i-inject ng kaaway. O nga, kahit hindi man sisitan kasi hindi niya man kayang masahin yung ating isip, pero kaya niyang mag-inject, di ba? Kaya niyang mag-insist, kaya niyang mag-input. Pero hindi niya kayang basahin niya na ang Lord lang ang nakakabasa ng isip natin. Pero kayang i-inject ng Satan doon sa ating na ganito mo ito isipin. Kaya ibigay lang natin sa Panginoon, ibalik natin sa Lord lahat. Hingi natin sa Panginoon. Diba? At kung di pa rin kaya, ipanalangin sa Panginoon, Lord, magpipray ako ngayon. Ganito ang nararamdaman ko, sana
okay na ako, tapos para kung wala akong ganitong karakter pa, ibigay mo to sa akin. Ayaw ko lang ganitong karakter. Ayaw ko lang mapagmataas, Lord. Hindi yan karapat-dapat sa inyong harapan. Amen po ba doon? Amen yun, no? Kaya, ito yung mga tanong po kung pwede nating magamit sa ating mga groupings, kung mga groupings ano po. Yun naman po, at pagpalain po tayo ng Panginoon sa umagang ito, mga kapatid. Sige po, pray po tayo. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Patuloy na ikaw ang nagpapaalala kung paano kami dapat maging mapagpakumbaba sa inyong harapan, Panginoon. Tunay na makita namin, Panginoon, ito na talagang ito yung nais mo sa aming buhay, Lord. Pagamat may mga pagkakataon na nagpapakita kami ng pagmamataas, Panginoon, Lord, patuloy mong linisin yung aming mga puso. Patuloy mong i-deposit, Panginoon, sa aming mga puso ang humility at kapakumbabaan, Panginoon, upang patuloy kami makapaglingkod sa inyo ng ayos, Panginoon, at maging yung relationship din, Panginoon, sa mga kapatid. Salamat po. Tinataas namin sa iyo ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.